Kalaboso sa Las Piñas ang babaeng nagpapanggap umanong sekretarya ng isang abogado. Siya na rin umano mismo ang pumipirma sa mga dokumento at nagnonotaryo kahit hindi otorisado. Nakatutok si John Consulta. Nang matapos na ang transaksyon sa kanilang target, nagpakilala na ang NBI undercover agent. Ilabas niyo muna yung pera. Dito na kinompronta ng NBI Organized Transnational Crime Division ang target ng kanilang operasyon. Kayo po yung gumawa nitong affidavit? Oplos po. Blos. Opo. Kayo po ba si Attorney Manuel Abuyo Rodriguez? Hindi po. On behalf na po ako. On behalf. Ang ibig mong sabihin, sekretarya ka niya. Pinapakilala ko sa iyo, si Attorney Manuel Abuyo Rodriguez II. Oo. Siya ba ang boss mo? Hindi po si Sir Timothy sa akin. Hindi ko kilala siya. Ito pong subject natin ay nagpapanggap na sekretarya nitong abogado. Now, ang kanyang ginagawa po kapag may mga dokumentong ipinapakita sa kanya for notarization, siya na po ang pumipirma, making it appear that the document was actually signed officially by the lawyer who filed the complaint. Pagkatapos, babayaran po siya for the services. Sumbong ng complainant na abogado, patong-patong na perwisyo ang kanyang inabot matapos pikein ang kanyang pirma sa counterfeit na notaryo. Masakit bilang abogado at ako po ay isang officer ng Integrated Bar of the Philippines sa Manila. Kasalukuyan, suspended yung notary ko dahil sa dami ng mga fake notaries na gumagamit po ng aking pangalan. Parang sampal sa aming muka na merong mga individual na gumagamit ng supposedly trabaho na para sa amin lamang. Kinumpiska ang mga gamit ng suspect tulad ng cellphone, dry seal at mga pangtatak na ginagamit sa peking notaryo. Git ng suspect, akala raw niya legit ang kanilang non-appearance notary public na pinopromote pa niya sa social media. Attorney Rodriguez po, humingi po ko ng tawad sa nagawa ko. Hindi ko po alam na may natapakan akong tao, may abogado na napahamak na dahil sa akin. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng suspect dahil sa pamimeke ng notaryo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagbabala si US President Donald Trump na pasasabugin ang pinakamalaking natural gas deposit sa buong mundo na pinaghahatian ng Iran at Qatar. Yan anya ay kung ulitin ng Iran ang pag-atake nito sa bahagi ng gas field na nasa Qatar. Nakatutok si JP Soriano. Sa ikatlong linggo ng giyera sa Middle East, nagbanta si US President Donald Trump na sisirain nito ang South Pars gas field ng Iran kung aatakihin pa ang pangunahing gas plant ng Qatar. Gayunman, may unang pag-atake na binanggit si Trump sa kanyang Truth Social dahil anya sa galit sa mga nangyari sa Middle East ay inatake ng Israel ang bahagi ng South Pars gas field na nasa Iran. Maliit na bahagi lang nito ang tinamaan pero mahalaga ang gas field dahil ito ang pinakamalaking natural gas deposit sa buong mundo na pinaghahatian ng Iran at Qatar. Gate ni Trump, walang alam ang Amerika sa pag-atake at wala rin umanong kinalaman dito ang Qatar. Pero hindi anya yan alam ng Iran na umatake sa bahagi ng pasilidad na pag-aari ng Qatar. Dagdag pa ng US President, wala nang gagawing pag-atake ang Israel sa South Pars Field, maliban kung umatake muli ang Iran sa Qatar. Kapag umabot sa ganyan, pasasabugin na anya ng Amerika ang buong South Pars Gas Field. Sa kabila ng banta, sumumpa ang Iranian military spokesperson. Nagaganti sila sa mga responsable sa pag-atake sa kanilang energy infrastructure. Tinarget din ng Iran ang Riyadh, Saudi Arabia. Pero sinalag ng air defense systems ng Saudi ang 4 na ballistic missiles ng Iran. This pressure will backfire. Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. Sa ngayon, mas pinipili pa rin daw ng Saudi Arabia ang diplomasya. Pero if Iran doesn't stop immediately, I think there will be almost nothing that can re-establish that trust. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras. From ice cream scooper to leading man,
Proud na ibinahagi ni Michael Sager ang humble beginnings ng kanyang pamilya nang mag-migrate sa Canada. Inspirasyon niya ang kagustong mabigyan ng pamilya ng magandang buhay doon. Ang part 2 ng GMA Integrated News interviews sa lead stars ng Born to Shine, ichichika ni Nelson Canlas. Rich kid pagdating sa maraming roles, pero sa totoong buhay, wala raw ganun. Ipinagmalaki ni Kapuso star Michael Sager ang kanyang humble beginning sa Canada nang mag-guest siya muli sa GMA Integrated News interviews. Hindi komportable ang buhay pag lumilipat abroad. I mean, as much as you say na nasa ibang bansa kami, just like them and like me, we started from scratch. Talagang walang-wala. So kailangan maghanap ng trabaho, gumawa ka ng community, family, and stuff like that. My parents are the reason, they're my role models kung bakit ako ganito ka-determined, kung bakit I'm so hungry for goals. At the age of 4, si Papa, he works 2 jobs, so does my mom. Until when I was a teenager, they were finding so many side hustles, as they say, na para lang masustain yung buhay, para maging komportable kami. Mula raw noon, naging malaki na ang kanyang pangarap na iangat ang buhay, pati na ng kanyang pamilya. At the age of 12, I auditioned to be an extra because I wanted to have my own parang allowance na for myself so I don't have to rely on my parents. I got my first job at 16 and I told myself, Oma, pag school ko na ako nang bahala sa pamasahe ko. Anong trabaho to? Baon. As an ice cream scooper. Because of that, I really worked during school and then during the summer, nakapag-ipon po ako to buy my first car at the age of 17. And then after that, I worked in the retail store selling shoes. Hindi man daw ordinaryo ito para sa isang nasa early 20s ang edad. Pero tanggap daw niya ang naging paghahanda para sa kanya ng Panginoon. Sabi ko, siguro binigay na sa akin to ng Lord itong mahirap na challenge nito para mas masimulan ko na agad. The time came na nabigyan ng opportunities, nabigyan ng projects. Sabi ko, hindi ko na ito sasayangin. I mean, they might say it's luck, but I really believe it's all hard work. Ngayon, paakyat na ang kanyang showbiz career. Nakabili na rin siya ng bahay na ipinagmamalaki niyang na-experience na ng kanyang pamilya. Lahat daw dumating sa tamang panahon. When I got evicted from Pinoy Big Brother, sakto, that was the day that they landed in the Philippines. I had no idea. I had no idea when they were coming. A week later, I was able to move into my house, and I'm so thankful for that. And they were able to see it. And they were able to live in it. We were able to build it together. Kumbaga, yung loob kasi empty yun eh. How was the first night doon sa bahay niyo? Nakatulog kami sa sahig. Wala talaga, kasing walang-wala. But wala eh, puno na yung bahay for me kasi nandun lahat ng family ko. Ang ilan sa kanyang mga true-to-life sacrifices at challenges para marating ang kanyang pangarap. Maaring makita sa kanyang karakter bilang Nate Lim sa inaabangang afternoon prime series na Born to Shine. Balik tambalan dito sina Michael at Stephanie at makakasama nila ang ilang previous generation icons. Alay daw ni Michael ang serye sa kanyang pamilya na sinamahan siya sa hirap at ginhawa in pursuit of his showbiz dreams. I'm thankful that you're always here for me. At I love you. I'm so thankful na despite everything, you guys chose to support me in such a wild dream of entering showbiz. Teary-eyed. Proud moment. Proud moment. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, sa Cavite natunton ang lalaking isang dekada ng pinaghahanap matapos niyang manaksak umano ng kainuman sa Pasig City. Narito po ang eksklusibo kong pagtutok. Inistok ng mga pulis ang TikTok account ng babaeng ito. Makaraang makatanggap sila ng tip na ang content creator umanong ito ang kinakasama ngayon ng lalaking wanted sa isang kaso ng saksakan sa Pasig na nangyari noong 2016. At tumpak nga ang hinala ng pulisya. Biglang lumitaw ang muka ng lalaking hinahanap nila nang muling mag-live sa TikTok ang kalibin niya. Noon na ikinasa ng pulisya ang operasyon. Ikaw ay inaaresto namin sa visa ng warrant of arrest na ibinaba ng Regional Trial Court Branch 71 ng Pasig City sa kasong frustrated murder. Sa tinutuluyan nilang bakay sa Imus, Cavite, nadakip ang 50 anyos na suspect na wanted sa kasong frustrated murder. Abang sila yung nagiinuman, hindi
pagkakaunawan, bigla nilang inundayan ng saksak ang biktima. Pagkatapos nun ay nagtago na. Patuloy namin sinusubukang makuha ang panig ng suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Extended hanggang bukas ang pamahagi ng ayuda para sa mga tricycle driver kahit holiday. Sa Day 3 kanina, marami pa rin wala sa listahan ng dapat mabigyan at may mga sumbong na sinisingil para maabutan ng tulong. Nakatutok si Ian Cruz. Nabigo noong Martes pero sumakses ngayong Huwebes ang mga tricycle driver ng Batasan Toda sa Quezon City na nakakuha ng 5,000 pisong ayuda kanina. Masaya po. Nagpapasalamat ako at nagkaroon din. Napakalaking bagay kasi malaking tulong yan sa amin bilang bilang driver bilang nagmamaneho. Halos na kasi napakataas ngayon ng gas eh. Pero di gaya nila, may mga muling pumila pero nabigo dahil wala pa rin sa listahan. Sa abala, malaki. Dahil hindi ka makabiyahe. Pag magbiyahe ka na kunti lang, wala kang pera madala sa pamilya mo. Sabi ng mga tsuper, hanggang bago magtanghali, inaasikaso pa ng namumuno sa Batasan Toda kung paano makaka-payout ang nasa 100 tsuper. Nasa 30 tricycle driver din sa Katuparan Toda ang di nakatanggap ng ayuda. Wala na naman. Ano masasabi mo? Ay at least magtyaga-tyaga, baka magkaroon. Hindi na lang natin idaan to sa init. Sa Paranaque, may inihabol ring halos 1,000 tsuper sa listahan. Kasi pinipilit po namin na maipasok sila within the day. Para po by that day din po, maibalik po ng DSWD sa amin na clean na po yun and then i-schedule ko na po yun for the following day para po mabigyan na sila ng payout. Yung mga nakatanggap ng ayuda sa ikatlong araw ng rollout, ikinatuwa ang mabilis anilang sistema. Pang bibili po ng gasolina, tapos yung iba pambiling pagkain, ulam. Papadala ko sa pamilya ko. Pamilya ko po. Pambili ng gamot ng papa ko kasi stroke na siya. Pagtitiyak ng DSWD, kahit holiday bukas, tuloy ang pamamahagi ng tulong. Hindi nila kailangan mangamba kasi bukas meron pa rin tayong continuous payout sa Quezon City. So, masasama naman sila ulit doon. Ang ibang LGU, kailangan lamang daw mag-request ng special payout day. Paalala pa ng kagawaran, walang bayad sa pagkuha ng ayuda. Kung kayo ay tricycle driver at merong nanamantala doon sa sitwasyon, hiningan kayo ng processing fee, huwag kayong mag-atubiling dumiretso dito sa DSWD. Kahit sa Facebook account namin, iimbestigahan namin at parurusahan natin kung napatunayan natin na may naningil at nanamantala doon sa proseso. Ayon sa DSWD, sa susunod na linggo naman sisimulan ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa motorcycle taxi riders, TNVS drivers, jeepney drivers at delivery service drivers. Sabi ng DSWD, hintayin daw ang schedule mula sa LTFRB. Pag-aaralan pa ng DSWD at DOTR kung daragdagan ng ayuda ng mga driver ng pampasaherong jeep. Kapag natapos na ang DSWD sa pamahagi ng ayuda sa mga tsuper dito sa Metro Manila, dadako naman sila sa labas ng NCR. Sisimulan daw ito sa malalaking syudad at sa mga kalapit nitong bayan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Dati namang kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis at pinopondohan pa ang diferensya ng world oil price at presyo sa Pilipinas. Ang Oil Deregulation Law na bumago niyan. Pinababasura ng ilan pero kakayanin ba yan? Ang iba't ibang argumento ng mga eksperto at mga mababatas. Pakinggan sa pagtutok ni Jonathan Andal. Bago ang 1998, gobyerno ang may kontrol sa presyo ng langis sa Pilipinas. Ang malakihang paggalaw ng krudo noon sa world market, hindi agad ipinapasa sa mga lokal na gasolinahan at pinupunan muna ng Oil Price Stabilization Fund o OPSF na itinatag noong 1984. Pinupondohan niya ng iba-ibang buwis sa langis, sobrang kita at savings ng oil companies. At kung sobrang mura ng pag-import ng langis, hindi agad ibinababa ang presyo nito sa lokal na merkado para
ipunin at ilagay rin sa OPSF. Gayunman, lugi ito dahil sobra-sobra ang iminamahal ng langis sa world market at pinupunan ng subsidy mula sa kaban ng bayan o bulsa ng mga Pilipino na bago yan nang maisabatas ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Inalis sa gobyerno at binigay sa mga oil companies ang kontrol sa pagpipresyo. Dapat nakasunod yan sa world prices. Pero tingin ng ilan, kagustuhang kumita ng mas malaki ang nagdidikta ng kanilang presyo imbis na mismong gastos lang. Panawagan nila, ibasura ang oil deregulation law. Hindi siya pwedeng iwan sa merkado, lalong-lalo nang hindi pwedeng iwan sa kamay ng mga negosyante na gagamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan para kumita. Ang transportasyon ng Pilipinas, 95.5% na nakadepende sa langis. Kabilang yan ang mga sinasakyan natin papuntang trabaho at yung mga nagde-deliver ng mga produkto. At ang sources ng enerhiya ng Pilipinas, kabilang ang kuryente, mahigit kalahati ay nakadepende sa langis. Hindi siya regular na kalakal. Yung langis ay napaka stratehikong produkto. Pero tanong ng House Energy Committee, saan kukuha ng pondong pampuno sa diferensya ng langis sa world market para mura pa rin ang presyo sa Pilipinas? Yung ating budget ngayon na almost 6.9 trillion. 2 trillion nun o utangin pa natin. We are short of funding our national expenditure program. Para mura pa rin ang langis sa Pilipinas kahit mahal sa buong mundo, ipangungutang yan at babayaran natin. Kasi tayo babayad ng tax. Kung itataas yung tax para lang mabayaran yung mas mahal na langis. Which means na hindi makapagpatayo ng mga kalye, mga tulay, mga eskwela dahil napunta dun sa pagbayad ng utang. Gumagana aniya ang oil deregulation dahil nagkukumpetensya ang mga kumpanya. Kaya nga may mga mas murang langis. Hindi naman daw laging may krisis sa Middle East para alisin ang oil deregulation. These things na mga extraordinary events like this, tatanggalin mo just for an extraordinary event like a war. Parang doesn't make sense. Ganyang extraordinary event ang batayan ng isinusulong ngayong bigyang kapangyarihan ng Pangulo na alisin ang excise tax. Pwede lang yan kung isang buwan ng $80 per barrel ang average na presyo ng langis. Pero sabi ni Senate President Tito Soto, if they do not agree with some of the points that we will be including in the excise tax law, then we will be forced to push for the repeal of the oil deregulation. Kung ipapakita nila at mai-impluwensya nila sa pamamagitan ng kanilang pagbalangkas ng batas ang ating Pangulo, lahat po ng ikagaganda ng bansa, hindi naman po tututulan ng Pangulo. Pinarerepaso na rin ng Energy Secretary ang oil deregulation law. Not a full regulation, but we're to a certain extent, hybrid siya. In times like this, there has to be a certain control. But we want also to protect the interest of the public. Transparency rin lang naman ang gusto ng Ibon Foundation para makita talaga ang gastos ng oil companies mula sa pagbili ng krudo hanggang sa pagproseso nito papunta sa mga gas station. Nirequest na namin yan sa gobyerno. Nirequest rin action namin sa mga oil companies dati pa. Hindi nila nire-reveal ang pricing nila kasi proprietary. At under the oil deregulation law, tinanggal ng gobyerno ang kanyang otoridad na i-demand na isa publiko yon. Maling akalaan nila na isiping ang deregulation ay tungkol lang sa pagpako sa halaga ng langis sa world market. Pwede ring silipin kung sobra-sobra na pala ang kita ng mga kumpanya kumpara sa totoo nilang gastos, bagay na nawala nang ipasa ang oil deregulation law. Ang laki ng epekto sa presyo ng bilihin, sa hanap buhay na napakaraming Pilipino. Para may transparency tayo lahat. No? Because I do believe if people understand the pricing and they are confident about the pricing, then they will accept the price. Kung mahal man yan, mahal talaga siya. Kung mura, mura siya. But we need to revisit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.